In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Capernaum. Lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po'y na-paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at ako naman ay may kasasakupang na mga kawal. Kung sasabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito." At ginawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa nakasalo sina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Isayas. Sa Ebanghelyo ngayon, makita natin ang napakalaking pananampalataya ng isang kapitang Romano na hindi Hudyo, bagamat hindi siya kabilang sa bayan ng Diyos. Siya ay naniniwala sa kapangyarihan ni Jesus na may buong tiwala at pagpapakumbaba. Ang kanyang pananalig ang nabigay ng halimbawa na kung paano tayo dapat lumapit sa Diyos. Hindi sa pamamagitan ng ating mga karapat-dapat, kundi sa pagtitiwala at pagsuko sa kanyang kalooban. Sa unang pagbasa sa Isayas, inihayag ang pangako ng Diyos tungkol sa isang araw na ang lahat ng bansa ay pupunta sa bundok ng Panginoon, sa tahanan ng Diyos upang matutong lumakad sa kanyang mga daanan. Ang propesya ay nag-uudyok sa atin na maging mapayapa, tapat at matuwid upang maging karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Mga halimbawa sa panahon ngayon. Una, pananalig sa gitna ng karamdaman. Tulad ng kapitang Romano, may mga tao sa panahon ngayon na hindi humihiling ng direktang presensya ng Diyos sa kanilang tahanan, ngunit nanalangin ng may buong pananampalataya at ang mga gumagaling sa karamdaman sa pamamagitan ng panalangin ay patunay ng kanilang pagtitiwala sa Diyos. Pagpapanumbalik ng kapayapaan. Sa gitna ng kaguluhan, tulad ng digmaan sa iba't ibang bansa, ang mga taong nanawagan para sa dialogo at kapayapaan ay tulad ng panawagan ni Isaias na magtungo sa daan ng Panginoon. Ang mga leader na tumutulak para sa katarungan ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng mapayapang pakikitungo. Pangapat, maglingkod sa kapwa. Ang mga natutulungan sa panahon ng sakuna at kalamidad, mga nagbibigay ng pagkain, tirahan,
at kalinga ay nagpapakita ng buhay na pananampalataya. Ito ang uri ng pagkilos na nagpapalapit sa atin sa kaharian ng Diyos. Paano maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos? Una, mananampalataya ng buong tiwala. Ang pananampalataya sa Diyos ay dapat laging buo. Kahit hindi natin makita ang kanyang ginagawa, tulad ng Kapitang Romano, huwag nating sukatin ang kakayahan ng Diyos sa ating limitadong pag-unawa. Pangalawa, mamuhay sa kapayapaan at katarungan. Iwasan ang galit, puot, at kasakiman. Ang taong nagpapatawad at nagtataguyod ng kapayapaan ay nagpapakita ng kabanalan. Pangatlo, maging bukas palad at maawain. Tularan ang awa at habag ng Diyos sa lahat, lalo na sa mga nangangailangan, kahit hindi natin sila kilala o kauri. Manalangin tayo para sa buong sangkatauhan. Mahal naming Ama, sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Birheng Maria at ng lahat ng mga santo, kami ay dumudulog sa iyong mapagmahal na harapan. Pagalingin mo ang mga may karamdaman, bigyan pag-asa ang nawawalan ng pag-asa, at ibalik ang kapayapaan sa mga pusong puno ng galit at takot. Gabayan mo ang mga pinuno ng mundo upang mamuhay ng may katarungan at pagmamalasakit sa kanilang nasasakupan. Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya tulad ng Kapitang Romano at bigyan mo kami ng lakas upang tahakin ang landas ng kapayapaan, pag-ibig at kabanalan. Naway maging karapat-dapat kami sa iyong kaharian sa pamamagitan ng aming mabuting gawa. Pinapanalangin din namin ang lahat ng nanonood at nakikinig ngayon. Naway maging bukas ang kanilang mga puso sa iyong salita. Ito ay aming hiniling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, kasama ng mahal na Birhen at ng Espiritu Santo. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat ng Katoliko, man o hindi, na magtanong at pagnilayan ng mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ng habag ang pag-ibig ng Diyos na pinapayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, sana'y maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!